Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, may bagong bike na naman. May Ano? bagong bike na naman si Pops Alden or si Box Office King mga kasambreros. May bagong bahay na, may bagong bike pa, which is parang ginagawa niyang parang damit mga kasambreros ang bike noon. So ito ay posted ni Sir Jaworski Franco mga kasambreros. Tapos sabi nito, new bike again, no? Hashtag or nakatag dito si Sir Alden Richards nga mga kasambreros, no? So, suot-suot nito ang hoop mga kasambreros na parang yan yung fitness tracker mga kasambreros, no? So, parang kasi yung pinost niya kanina, kaya ng umaga, itong maraming bike na yun nga, no, parang kulay yellow, tapos umaandar, tapos nagbabike, tapos may kulay black, tapos may so ito ginawa na naman today's recap, sabi niyang ganun mga kasambreros. So grabe, iba talaga, matindi talaga ang Box Office King mga kasambreros, hindi pwedeng tapatan, no? May bagong bahay, may bagong bike, no, may bagong love life. Hindi, single muna, no, si Pops Alden. So kasama niya kanina mga tropa pips, no, of course. At saka dito bike mga kasambreros si Pops Alden, kasi ito ang kanyang girlfriend sa ngayon, no, ang Colnago mga kasambreros. Hindi ko alam kung anong brand nito. So malamang Colnago rin ito mga kasambreros, kasi suki na siya ng Colnago. Hindi pa nakita ang tatak. So pero grabe, no. New bike, new bahay, new new adventures ang ginagawa ni Phenomenal Box Office King mga kasambreros. And then si Ma'am Catherine, maliban sa nilaglag daw siya, no, ng Kapamilya Network or Kapamilya Show mga kasambreros, nag-post si Ma'am Catherine, no, ng food doon sa Thailand. Tapos parang sa isang restaurant siya na yung theme niya is parang country, parang something like that. Kasi nakita niyo mga kasambreros itong Magnolia ni Sir Alden mga kasambreros, parang barrio fiesta, parang ganon. Yung fiesta sa barangay ba, parang ganon ang type, parang siya, parang di ba sa mga Mexico, sa Spain, parang may yung mga traditional na mga restaurant. So parang ganito ang tipo dito mga kasambreros, no, sa pinuntahan ni Ma'am Catherine. Tapos may parang kumakanta, no, something like that mga kasambreros. Tapos nag-post siya ng mga pagkain, na alam naman natin na food is life sa din mga kasambreros, no. Ito ay sari-sari, no, parang may liempo pa dito. Pero hindi ito liempo yata, na ibang klase mga kasambreros. So sari-saring mga pagkain, nakakatakam kahit nakakatapos ang ating kumain mga kasambreros, no. Si Ma'am Catherine. Tapos parang nagalat Taylor Swift, no, pala si Ma'am Catherine, kasi Swiftie ito si Ma'am Catherine mga kasambreros. So parang dito kasi yung theme pala ng itong video na ito ay nakuhaan doon sa sa parang free time at parang gala mode ni Sir Alden sa kunwari sa may Magnolia kahapon or kagabi, bilang part ng kanilang 100 years na 100 years anniversary or 100th anniversary mga kasambreros. So centennial, no, grabe. So ito umikot-ikot si Pops Alden. Tapos nakita ko dito parang may siya, parang may nakasombrero dito na parang alam mo yung dito nga sa barangay, sa probinsya, yung parang sa lakot mga kasambreros, or sa amin kasi dito sa dock, yung mga pero nakita ko dito ng siya. Tapos in interview and something like that mga kasambreros. So ang cute itang kulit ni Pops Alden. Pwede na maging mayor mga kasambreros sa kanyang suot, no. Ito ang totoong mayor, nakasuot ng Barong Tagalog na nakasuot ng Pilipinong-Pilipino, at saka malakas makatangkilik ng sariling atin. Sorry po, may tuko. May tuko dito sa amin mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. So ito, issue ito ngayon mga kasambreros, kasi according sa Abante, si Catherine nilaglag ng Kapamilya Show. So ang kwento daw pala dito is parang ang sabi dito sa kanilang post ay yung usap-usapan na yun nga sa social media, na parang sinadya raw ng production team ng It's Showtime na yun nga na parang pagtapatin sa segment ang escort mo, show mo mga parang segment kasi ito sa Showtime mga kasambreros, no. Yung dalawang contestants na may pangalang Daniel at Mark, no.
So parang binuking or parang something na may pahiwatig at saka related kay Ma'am Catherine mga kasambreros, no? So hindi ibig sabihin na parang tinakwil si Ma'am Catherine. So hindi sa ganun. So parang ano lang, parang kinect doon yung yung contestants na pangalan na Daniel, parang kumakapadwa Daniel Padilla, tapos Mark Alcala. So Daniel at saka Mark, no, ang pangalan ng mga contestants. So ito yung parang sinabi nila doon mga kasambreros. So parang ano lang din, parang syempre katuwaan mga kasambreros, pero not to the point na siseryosohin, no. And then yung BDO ay nag-post, no, ng kanilang bagong photo kanina para kay Pops Alden. Sabi dito ng BDO ay BDO finds ways to make banking easy digitally in the branch. Talking to a branch representative and try BDO Connect. Skip the line with a universal teller machine or UTM to deposit checks, update your passbook, and more. Now all your banking needs can be done in one visit. Easy, simple, and secure. BDO is regulated by the BPS or bankos. Deposits are insured. So yun, mga parang may bago silang tawag dito, parang way mga kasambreros para sa personal banking, which is more digitalized mga kasambreros. So kung kayo po ay BDO bank holder or may account kayo sa BDO mga kasambreros, ay para po sa inyo ito. And then ito, ang GMA Network ay nag-post, no, ng mga behind the scenes at saka yung mga free photos ni Sir Alden sa kakatapos nga lang na paggawa nila or pagpa-ere, no, ng GMA Station ID bilang 75th anniversary. Grabe, no, sobrang tagal na pala ng GMA mga kasambreros. Kung ikaw ay 75 years old. So ikaw ay kaedad, no, ng GMA mga kasambreros. Sobrang tagal na. Magaling kasi dito sa management kasi sila attorney, no, si attorney Felipe Gozon. Of course, yung mga anak niya. Tapos, kapag lawyer talaga at saka maalam sa batas na nagdadala ng isang tapos mabuti, maayos ang kanilang management mga customers, ay talaga nagtatagal po, no? So, ayun po. More power and more trabaho pa sa mga tao, no? Sir Felipe Gozon. Pagpalain po ang GMA. So, actually, that is it, no? Sa ating Kakden items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Magsasara na po ang tindahan ni Kasombrero Dennis. Ngayon po ay August 5, 2025. Tuesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Tubos. Ephesians 1:7. In Him, Jesus Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Grabe mga kasambreros. So, ang redemption po, ito po yung pagtubos, no? Para tayong nasa kulungan, para tayong isang alipin mga kasambreros sa isang lugar or sa isang bansa mga kasambreros, tapos tinubos tayo, no? Merong nagbayad ng utang, merong nagbayad ng danyos mga kasambreros para tayo po ay mapaalis, no, doon sa kalagayan natin. Let's say naging alipin tayo at inilepusta ng ating amo, no, kung tayo pa isang OFW for example, tapos kailangang tubusin ka at parang kinidnap, no, parang something like that mga customers, tapos may ransom. And tayo po ay parang nakakulong, no, noon mga kasambreros sa kasalanan nung hindi pa dumating si Jesus Christ mga kasambreros. So dahil nakakulong tayo doon sa kasalanan na iyon, ay kailangang merong someone, okay? Merong kailangang mataas at may kakayahan mga kasambreros at may sapat na pantubos mga kasambreros para sa ating kasalanan para tayo ay mapalaya, okay? Pero yung pambayad dito, it's not something na matatagpuan sa mundong ito or something na value ay pera or material things, hindi po properties, hindi lupa, hindi kung anumang ari-arian mga kasambreros ang pantubos, kundi si Jesus Christ mga kasambreros at ang kanyang dugo upang tayo po ay mapatawad, no, according sa kanyang yaman ng kanyang grasya mga kasambreros. Ang verse na ito ay nagsispeak, no, ng foundational belief sa Christianity, ang concept ng redemption sa pamamagitan ni Jesus Christ, no, yung kaligtasan, yung natamo nating pagtubos mga kasambreros sa ating kasalanan or sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. It emphasizes that through Jesus' sacrificial death, symbolized by His blood, believers can find redemption
and have their sins forgiven. It highlights the importance of Jesus as the ultimate source of forgiveness and redemption for humanity, offering a pathway to salvation and reconciliation with God. So isipin mo dati, kalaban tayo ni God the Father kasi sobrang dami ng ating kasalanan. Okay? We're enemies, no? Number one enemies tayo mga kasambreros. Kasi nga tayo po ay punong-puno ng kasalanan. So parang yung anak mo, no, kapag hindi humingi ng tawad sa kanyang karumal-dumal or kumbaga pa malaking kasalanan mga kasambreros, ay hindi natin kinikibo minsan, no, parang ayaw nating kibuin, ayaw nating kausapin because may galit tayo sa kanya, no, parang ganun mga kasambreros. At hanggat hindi siya humihingi ng tawad at wala siyang ginawa para siya ay patawarin mga kasambreros, ang anak natin ay nananatili tayong hindi nagkikibuan. Di ba? May mga times na ganun mga kasambreros eh. So imagine natin, God the Father was also like that, no? Nung hindi pa dumating si Jesus Christ mga kasambreros. So may mga times ba sa buhay natin na parang nahihiya tayo, no? We feel guilty mga kasambreros for something that we've done against someone, no? Lalong-lalo sa Panginoon mga kasambreros. It's really important to have a repentant heart. Yung nagsisisi ka talaga, no, sa kasalanang iyong ginawa mga kasambreros, kasi yun ang hinahanap ng Panginoon. Kumbaga contrite, no, meron kang contrite heart mga kasambreros. You are parang guilty ka, no, pero ang guilt na yan mga kasambreros ay nagpo-push sa atin para mas lalo pa mapalapit sa Diyos at hindi para mapalayo. Kasi may mga tao na guilty ako, hindi mo na ako mananalangin, guilty ako, hindi mo na ako namagabasa ng salita ng Panginoon na hindi ko muna papakainin ng aking kaluluwa. Guilty ako, hindi mo na ako magsisimba. Guilty ako, hindi mo na ako mananalangin. So may mga ganun mga kasas. But the guilt that God wants us to have mga kasambreros ay i-realize natin yung pagtubos niya sa atin, no? And it's very important to say again and again mga kasambreros yung pagtubos ni Jesus Christ or ni God the Father sa atin. Ulit-ulitin natin yun. Every single prayer that we have mga kasambreros, it's really important na nare-recall natin, naalala natin na naalala pa pala ng anak ko yung aking nagawa sa time ni Moises, sa time ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob, ni Jeremiah, ni Gideon, ni David, ni Solomon, and so on mga kasambreros, no, ni Deborah. So kung naalala natin ito, kapag nire-recall natin at binabanggit natin parati sa ating panalangin na once and for all mga kasambreros ay binigay niya si Jesus Christ mga kasambreros sa humanity at para pantubo sa ating kasalanan, tayo po ay naglalagay ng nagbibigay tayo ng isa pang rason kung bakit gagawin ulit ni Lord yung kanyang kabutihan at ipakita sa atin yung kanyang grasya mga kasambreros. So parang parang magulang mo, di ba? Yung anak mo. So parating nagpapasalamat, nung nakaraang taon binigyan mo ko ng ganyan, salamat, nung nakaraang linggo, kahapon binigyan mo ko ng salamat. So parang ganun mga kasambreros, no? And the phrase na sa ating verse na ito, redemption through His blood, through the blood of Jesus Christ, is central, no, dito sa verse na ito mga kasambreros. And redemption implies being bought back or liberated from bondage. Kasi nga tayo ay naging alipin mga kasambreros ng kasalanan at that time, no, nung hindi pa dumating si Jesus Christ. Christ's sacrifice on the cross in this context paid the price for our sins. The forgiveness of sins points to the removal of the guilt and penalty of sin. So may penalty. Sa isang sa batas natin, no, kapag ikaw ay nakalabag ng mga batas natin dito sa lupa, no, merong consequences, no, pinapatawag ka for example sa Senado or sa House of Representatives at saka nililitis ka mga kasambreros and so on. So ganun, mas lalo na po sa ating Diyos na righteous, no? And sabi dito, last, according to the riches of His grace, highlights the abundance and generosity of God's grace. It is not a meager or reluctant forgiveness but one overflowing with love and mercy. So ito yung nagbigay ang Diyos ng pag-ibig, hindi siya tinipid. Okay? Hindi siya yung mamahalin ko ba to? Hindi. Kasi makasalanan ito mga taong to. Mamahalin ko ba yung mga taong mga mortal na ito? Makasalanan na hindi naman nakakaalala ng panahon. Wala namang panahon to sa akin sa Biblia. Wala namang panahon to sa panalangin. Papatawarin ko pa ito? Magpaplano ba ako ng salvation? Hindi po siya ganun mga kasama. Hindi po siya dalawang isip. Every single plano na meron siya, no, talaga po yung give it all, no? Ganun ang Diyos natin, all out mga kasama. And
yung all out dito mga kasunod is binigay niya ang kaisa sa niyang anak mga kasunod na si Jesus Christ, no, na walang pagdadalawang isip, no, to fully grasp the depth na yung lalim mga kasembreros ng kapatawaran ng Diyos at ang kanyang pagtubos sa atin. We must also acknowledge our own faults and sins. We need to humble ourselves before God and confess our wrongdoings, seeking His forgiveness wholeheartedly. So, nasa atin talaga yon mga kasembreros. Dapat taos puso at saka bukal sa puso natin mga kasembreros yung ating pag-acknowledge, na pag-humble down mga kasembreros, na pagpapakumbaba sa kanyang harapan of the sins that we've done against Him mga kasembreros. We need really to humble down so that He will be pleased sa atin. We display repentance in a willingness to turn away from sin, allowing God to work in our hearts and transform us from within. So, yun nga, no, talagang willing ka pa, no turning back mga kasembreros ng mga kasalanan na gawa, no? Dati nagkaroon ka ng pangalunya, tapos after ng isang partner, nag-ano ka na naman. So, hindi po ganon. This process of confession and repentance is essential in embracing forgiveness and redemption that God freely offers to all who believe in Him. So, libre, no, na ino-offer ng Panginoon sa atin mga kasembreros ang mga ito. Dahil tayo po ay kanyang mga anak at kapag tayo po ay magtitiwala at nagtitiwala at maniniwala at mananalig sa kanya mga kasembreros. And alam niyo po mga kasembreros, ang Ephesians 1:7 ay reminder sa atin na dahil sa grasya, no, sa hindi maubos-ubos, sabi niya dito, no, richness of His grace mga kasembreros, ay pinatawad tayo ng Diyos na hindi natin deserve. Unmerited favor, kumaga pa favor ko na yung kaibigan, for example, no, may favor siya na ginawa sa'yo, yung kumaga pa hindi mo deserve tong favor na to, pero ginawa niya because mapagmahal siya na kaibigan or nanay or asawa or magulang or kapatid and so on. So hindi natin deserve yon, and kung pa wala tayong ginawa para ipadala ni Lord Jesus Christ or ni God the Father ang kanyang anak na si Lord Jesus Christ para ipantubos sa atin, but because of His great love, no, 4 letters lamang, LOVE, dahil sa kanyang great love mga kasembreros sa ating dakilang pag-ibig, ay binigyan niya pa tayo ng chance and tinubos niya tayo sa ating kasalanan na deserving natin sana, no, na ipako dun sa krus at hindi ang kanyang kaisa-isang anak. So grabe, no? Grabing pag-ibig talaga, incomparable at saka matchless mga kasembreros. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos sa atin, and He deserves to be thanked mga kasembreros. He deserves to be praised and worshipped every single time sa ating buhay mga kasembreros, habang tayo ay nababuhay sa mundong ito. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and repentant heart mga kasembreros, knowing and recalling every time ang pagtubos sa atin ng ating Panginoon through His blood and through the Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasunod. Paalam po. I love you.